Hello sa lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Donnie. Tunay ko po itong palayaw. Nangyari ang kwentong itong mga taong 2000 kung hindi ako nagkakamali. Ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang po noon at nakatira sa probinsya sa Mindanao. Hindi ko nababanggitin yung mismong lugar upang maiwasan yung kung ano pang mga problema. Bata pa lamang kami na lang ni Lolo yung magkasama sa buhay noon. Inampon po nito ako mula nang maghiwalay yung aking mga magulang. Ang iba ko namang mga kapatid ay napunta rin sa iba pa naming mga kamag-anak. Habang yung bunso namin ay naiwan sa nanay ko. Bago pa man ako kunin ni Lolo, ay matagal na ring yumao si Lola. Kaya gusto rin talaga ni Lolo nang makakasama. At ako nga yung kanyang kinuha. Simple lang po yung buhay namin. Sakto lang yung kinikita ni Lolo sa pagre-repair ng payong at pagtatahi ng sapatos. Kaya nagtatanim-tanim din po kami sa likod bahay. Sa edad na 10 taon, ay may tiwala na sa akin si Lolo. Marunong na nga ako noon sa mga gawaing bahay. At bago umalis ng bahay para maglaro, tinatapos ko na po lahat ng aking mga obligasyon. Yun din siguro yung dahilan kung bakit kahit ginagabi ako sa pag-uwi dahil sa paglalaro, ay hinahayaan lang ako ni Lolo. Okay rin naman kasi yung mga grado ko sa eskwela at hindi po ito nagkakaproblema sa akin. Tuwing hapon pagkagaling ko sa eskwelahan, naglalaro kami ng iba pang mga bata hanggang dumilim. Lalo kung maliwanag din yung buwan. Sa ganong pagkakataon, ay naglalaro talaga kami sa labas kahit gabi na. Madalas ay habulan. At kung minsan naman ay taguan, naliligo pa nga kami minsan sa ilog kahit gabi na. Lalo at halos lahat yata sa mga kaedaran ko noon ay marunong namang lumangoy. Isang pagkakataon noon, naglalaro po kami noon ng taguan. At dito na nga nagsimula yung lahat ng mga kababalaghan. Nagbibilang na nga noon yung kalaro namin na siyang taya sa taguan. Kaya't kanya-kanya na nga kaming takbo para makapagtago. Bilog na bilog din po yung buwan ng gabing ito. Kaya mas magandang maglaro sa gabi. Kasama ko noon si Onyok, na napatakbo ng medyo may kalayuan para makapagtago. Parang kaming dalawa kasi yung mabilis talagang tumakbo. Napakyat po kami agad ng mabilisan sa may puno ng mangga, sa may bukana lang banda ng gubat. Tahimik kaming nakaupo sa isang sanga ng puno habang nagtatago. Medyo mahirap po kasi talagang makita kapag nasa itaas ng puno ang pagtataguan mo. Narinig na namin mula sa hindi kalayuan na magkakasunod na ring nakita ng taya ang mga nagtatago naming kalaro. Kami na lang yata ni Onyok yung hindi pa nito nahahanap. Kaya talagang ni konting ingay ay hindi namin ginagawa. Sinenyasan ko pa nga po si Onyok noon na huwag munang bumaba kahit medyo malayo talaga ang kinaroroonan namin mula sa iba pa naming kalaro. Mga mag-alas 8 na rin po siguro ng gabi ito at naglalaro pa rin kami sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay may bigla kaming narinig na parang bumagsak malapit sa kinaroroonan namin. Katunayan, doon lang din banda sa may puno. Parang may biglang bumagsak. Hindi, parang may lumapag na kung anong malaking ibon. Galing po talaga sa itaas yun. Magsasalita pa nga sana si Onyok, ngunit agaran ko na pong tinakpan ang kanyang bibig. Lalo at nung mga sandaling yon, ay may nakita na akong gumagalaw sa may damuhan, malapit lang sa puno kung saan kami naroroon. Hindi ko din po alam noon at agaran akong kinutuban ng hindi maganda.
Kahit hindi ko pa man nakikita talaga ang kung ano nga bang gumagalaw. Dahan-dahan kong tinanggal yung kamay ko. Sa pagkakatakip sa bibig ni Onyok, habang sinesenyasan ko po siyang manahimik. Sabay agad na itinuro ang nakikita kong gumagalaw sa ilalim na talagang malapit lang sa amin. Napakapit kami noon sa sangang aming tinutungtungan habang unti-unti na ring nabubunyag sa amin kung ano nga ba yung nasa damuhan. Nakakarinig po kami noon ng ungol. Mahina lang pero animoy hirap. Ganoon po yung tunog naming naririnig. Hanggang sa may lumabas bigla na matanda. Agaran po yung tumayo eh. Matandang lalaki na walang kahit anong saplot. Imbis na matawa sa aming nakita, ay natigilan lang kami ng kaibigan ko. Pagkat batid po naming merong mali. Inuunat-unat ng matanda yung kanyang kamay pati na rin yung kanyang buong katawan. Ang itsura po nito ay animoy mabagsik na hayop. At ang malala pa, kilala po namin yung matanda. At ang aming pagkakaalam ay lagi na po itong nakabaston dahil hindi na nga makalakad ng maayos. Anong ginagawa nito sa ganong oras ng gabi at bakit wala itong saplot? Pero bago pa man mapagtagpi-tagpi ng mura kong isip ang mga nangyari, bigla na lang tumakbo paalis yung matanda. Sa unahan po kasi nun ay naroon na rin yung kanyang bahay. Takang-taka po kami noon at napansin ko ring talagang kinakabahan si Onyok. Ilang sandali pa bago ito nakapagsalita. Tol, tama yung nakita natin, di ba? May biglang lumapag. Tapos ay si Lolo Banjo, yung biglang lumabas sa may damuhan. Walang saplot at mabilis kong kumilos. Talagang totoo yata yung narinig kong mga kwento patungkol sa matanda. Wika pa nga ni Onyok habang ako ay takang-taka pa rin kaya't napatanong. Ano ba yung narinig mo? Tanong ko pa nga po noon. Natigilan sandali yung kaibigan ko bago nagsalita. Aswang daw tol. Narinig ko sa mga nag-uusap na mga matatanda sa may tindahan. Aswang daw yang si Lolo Banjo. Yun na malamang yung magpapaliwanag sa nakita natin ngayon lang. Wika pa nga ni Onyok. Pinalipas lang po namin sandali noon tapos mabilisan kaming bumaba sa may puno. Sabay sinabihan na nga namin yung aming mga kalaro na mag-uwian na. Hindi kami tumigil hanggat hindi nag-uuwian ang mga ito. Nung kami na lang yung natira ay sabay na nga kaming naglakad. Dahil parehong direksyon naman yung aming tatahakin, lalo at medyo magkalapit lang din kami ng bahay. Nung nasa kalagitnaan na nga kami ng paglalakad, nakasalubong namin yung tsuhi ni Onyok. Natawagin po nating Tito Alex. Hindi na kami nakapagpigil noon at agaran na nga naming sinabi yung aming mga nakita. Hindi pa makapaniwala nung una itong si Tito Alex. Pero nakumbinsi po namin ito nung huli na. Lalo at kilala naman po nito kami na hindi kami yung tipo na basta na lamang magsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Dahil doon ay hindi na nga ito tumuloy sa kanya sanang pupuntahan at hinatid na po nito kami pauwi. Pagkarating sa bahay nila Onyok, sinabi ng tsuhi nito sa tatay ni Onyok yung aming mga nakita. Kuya po kasi ni Tito Alex yung tatay naman ni Onyok na tawagin po nating Tito Pidjo. Pero nag-aalangan yung tatay ni Onyok noon. Ewan ko sa'yo kuya, basta ako naniniwala ko sa mga bata. Isang beses ko na ring nakita yung matanda na yan na lumabas ng kanyang bahay ng gabi na hindi nagbabaston at talagang malakas pa itong maglakad. Pero nung makita nito ako, ay nagkunwari itong iikay ka. Kaya duda talaga ako dyan sa matandang yan. Wika pa nga ni Tito Alex sa kanyang kuya.
Pero hindi niya pa rin ito nakumbinsi. Hinatid na lang nila ako noon sa bahay namin. At nagulat pa nga si Lolo at medyo natagalan daw akong umuwi. At hinatid pa nga ako kahit malapit lang naman. Ako na lang yung nagpaliwanag sa kanya noon sa lahat ng mga nangyari. Ayon kay Lolo, noon pa man daw ay talagang parang umiiwas na nga sa mga tao. Itong si Lolo Banjo. Mas matanda raw ito sa kanya kaya hindi daw talaga niya ito nakakausap. Pero noong kabataan pa daw nila, hindi naman daw ganun si Lolo Banjo. Nagsimula lang daw yun nung bumalik ito galing sa Kabisayaan. Nagbago na daw yun at kakaiba na nga yung mga kilos. Kahit si Lolo daw ay duda din sa matanda. Pero dahil wala naman siyang naririnig na solidong patunay galing sa mga kababaryo, akala niya ay hindi naman yun totoo. Pinagbawalan na muna ako ni Lolo na maglaro sa gabi noon. Ang sabi niya ay bago daw dapat mag-alas 6 ay nakauwi na nga ako. Hindi na daw dapat magpaabot ng dilim sa paglalaro. Nung sumunod na araw, wala na pong pasok noon. Araw na nga ng Sabado. Naglalakad kami ni Lolo papunta doon sa isa naming kamag-anak para makipagpalit ng mga dala naming gulay. Balak naming palitan yun ng manok, lalo pa at marami din naman yung gulay na aming dala. Nang bigla naming makasalubong sa daan si Lolo Banjo. "Huwag kang pahalata," sabi pa nga sa akin ni Lolo noon at nung malapit na nga kami sa matanda, binati lang siya ni Lolo ng magandang umaga. Ngumiti lang din yung matanda sa amin noon ng medyo alanganin, na parang may kung anong ibig sabihin. "Ano kaya yun? Parang may mali ah," sabi pa nga ni Lolo noon. Kaya't napalingon nga ako doon kay Lolo Banjo at nagulat ako. Noong lumingon din po ito sa akin at tinignan ako ng matalim. "Huwag ka nang lumingon, ano ka ba?" sabi naman ni Lolo sabay tapik sa balikat ko. Pagka-uwi namin sa bahay noon, dala na nga yung manok na aming pinalitan ng mga gulay. At kakatayin na nga sana yun ni Lolo. Nang bigla namang dumating si Tito Alex. Sinabi po nito sa amin na kumalat na daw yung bali-balita tungkol doon sa nakita namin. Ito daw kasing tatay ni Onyok ay humabol pa pala na makipag-inuman ng isang gabi. At nang malasing daw ito, ay hindi napigilang ikwento yung tungkol doon. Ginawa pa raw nilang katatawanan ng mga kainuman niya yung matandang si Lolo Banjo. Lalo at hindi nga sila naniniwala sa mga ganong kwento. Nagalit na agad noon si Lolo dahil hindi yun dapat ginawa ng tatay ni Onyok. Ang sabi pa nga ni Tito Alex ay magmamatsyag daw siya sa labas ng bahay mamayang gabi at baka puntiryahin nga raw sila Onyok. Kinagabihan ay maaga po kaming naghapunan ni Lolo. Nagbabasa lang kami ng lumang dyaryo, tapos mga bandang alas 8 ay naghugas na nga ako ng pinggan. Naghugas ako ng mga pinggan nang makarinig kami ng alulong. Kakaibang alulong na animoy may pinapahiwatig yung mga aso. Magkakasunod po yun, na parang may nakikita yung mga ito sa malapit. Nagkatinginan nga kami ng lolo ko noon. Ang sabi pa ni Lolo, malabo raw na walang gawin yung aswang. Gayong malamang ay nalaman na nga rin ito ang kumakalat na balita na yung tatay nga ni Onyok mismo yung nagpakalat. Bandang alas 9 nung nahiga na nga po kami ni Lolo. Nasa isang kwarto lang po kami. Magkaiba lang yung higaan. Doon na nga kami may narinig na mga sigaw. Dali-dali kaming napabangon at mukhang doon yun kila Onyok nagmumula. Lalabas ako at baka kailangan nila ng tulong. Wika kaagad ni Lolo sabay kuha nga niya ng baril sa kanyang pinagtaguang kahon. Nagpumilit akong sumama at dahil doon ay walang nagawa si Lolo kundi pumayag. Basta't wag daw akong lalayo sa kanyang tabi. Tumango naman po ako noon. Malakas naman yung loob ni Lolo dahil meron siyang baril. At hindi naman sa pagmamayabang pero magaling po ito sa baril.
lalo at nangangaso rin po ito noon. Pagdating namin doon ay nagkakagulo na nga rin. Hinding-hindi ko malilimutan, Sir Dan, nung agad naming nakitang may gumagapang sa kanilang bubong. Napakaitim po ng nilalang. Pero talagang tinamaan siya ng ilaw ng flashlight na hawak-hawak ni Lolo. Doon din namin napansin na iniikutan na rin pala siya ng tsuhin ni Onyok habang ang tatay naman nito ay nagsimula na nga rin pong umakyat sa kanilang bubungan. Galit na galit po yung nilalang noon. Pero mabilis itong pumunta sa may kabilang side ng bubungan nung tamaan siya ng ilaw namin na hindi na nga nagawa pa ni Lolo na magpaputok. Hanggang sa may bigla na lang lumipad na animoy napakalaking ibon. Pinaputukan pa nga po yun ng baril ng tsuhin ni Onyok pero mukhang hindi po niya tinamaan. Doon na nga nagdesisyon na puntahan na nga talaga sa bahay nila si Lolo Banjo. Pati ako noon ay sumama lalo at pumunta din si Lolo. Nagkabukingan na nga po noon. Naabutan namin yung tsuhin na tatay ni Onyok na halos sirain na nga yung pinto ng bahay nila Lolo Banjo. "Aswang, lumabas kang hayop ka. Alam naming ikaw yon." Sigaw pa nga ng mga ito. At hinding-hindi ko malilimutan noong lumabas ng pinto yung anak na babae ng matanda. Siya lang yung kasama ni Lolo Banjo sa bahay nila noon. Agad pong lumuhod yung dalaga at nagmamakaawa na wag daw patayin yung kanyang ama. Halos kumapit na nga po ito sa paa ng tsuhin ni Onyok habang umiiyak. Talagang nagmamakaawa po ito at patuloy po sa pagtulo yung kanyang mga luha. Doon na nga napatahimik yung dalawang lalaki. Lalo at kilala po namin yung anak ni Lolo Banjong babae na talagang napakabait po na tao. At halos maglupasay na rin po ito sa pagmamakaawa. Habang hindi naman lumalabas ng bahay yung matanda. Pero wala na rin pong nagawa noon kundi umalis yung tatay at tsuhin ni Onyok. Lalo at talagang nagmamakaawa yung anak na babae ni Lolo Banjo. Pero syempre marami pong nakaalam nun. At dahil nga sa kahihiyan ay nilisan ng pamilya yung lugar namin. Iniwan nila yung bahay nila at nagpakalayo-layo na. Yun po yung huli naming balita. Malamang ay patay na rin po ngayon yung matanda. At sana lang, hindi na nga niya ipinamana pa ang kanyang pagkaswang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakataong ito. At salamat din sa lahat ng mga makikinig dito. Magandang araw sa ating narrator. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rosa at magbabahagi rin ako ng aking kwento. Nangyari ito noong nasa edad na 13 anyos pa lang po ako. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong eksaktong lugar ng pinangyarihan ito. Basta, nasa bahagi po ito ng Kabisayaan. Ayon sa mga tumayong magulang ko dati, nakita lang daw nila ako sa may labas ng kanilang bahay. Maliit pa raw po ako noon. At mga nasa 2 buwan pa lamang. Samantalang silang dalawa naman ay matanda na at halos mag-70 anyos na rin po noon. Dahil wala naman silang anak at hindi raw nila alam kung sino yung naglagay sa akin doon. Dinala na lamang nila ako sa loob ng kanilang bahay. Magmula noon ay kinupkup raw nila ako at itinuring na parang totoong anak nila. Siya nga pala, tawagin na lamang ninyo sila sa pangalang Severino at Belinda. Naging mabait naman po silang dalawa sa akin. Pinaaral nila ako at ibinigay yung lahat ng aking mga kailangan. Ngunit naging mabilis po yung panahon para sa dalawa. At nakita ko kung paano sila unti-unting nanghina. Noong lumaon, naunang namayapa si Tatay Binong. Samantalang nanatiling nakaratay sa banig si Nanay Indang. Ito po yung tawag ko sa kanila.
Isang pagkakataon, nagulat ako nang may tumungo sa aming bahay. Nagpakilala siyang Paulina at pamangkin daw siya ni Nanay Indang. Nagtanong nga ito sa akin kung nasaan na nga ba si Nanay Indang, kaya sinabi kong nasa loob ng kwarto dahil nakaratay nga sa banig. Napangiti sa akin yung babae at nakiusap na kung maaari daw ay makita nga niya ang aking inainahan. Sinabi ko naman sa kanya na tatanungin ko muna si Nanay. Kaya pumasok nga ako ng kwarto para magtanong sa matanda. Ngunit noong sinabi ko na nga yung pangalan ni Paulina, tila nagbago yung itsura ni Nanay Indang. Magkahalong takot at galit ang kanyang naramdaman. Tsaka agad niya akong pinalapit sa kanya dahil meron daw itong ibubulong. Nang ilapit ko naman yung tenga ko sa kanyang bibig, agad siyang nagwika. Sinabi po nito sa akin na wag ko raw papapasukin sa kwarto yung naturang babae dahil aswang daw yon. Kinilabutan ako sa sinabi nito. Kaya nagtanong nga ako kung bakit niya ito nasabi. Magsasalita na sana noon si Nanay, ngunit sa hindi ko inaasahan ay nabilaukan po ito. Nagsimula na rin siyang umubo at nahirapang huminga. Dahil iniisip ko na baka nabilaukan nga siya ng kanyang laway, ay nagmadali akong tumungo sa may kusina para kumuha ng tubig. Hindi ko alam noon, pero biglang nanlamig yung buong katawan ko at nagtayuan yung aking mga balahibo. Dali-dali nga akong bumalik sa kwarto ni Nanay Indang noon para ibigay sa kanya yung tubig. Ngunit nung makapasok na nga ako sa loob ng kwarto, doon ako tuluyang napasigaw at napahagulgol. Nakanganga na po kasi ito at dinilat-dilat ang mga mata na parang may kung anong kinatatakutan. Mabilis akong lumapit sa kanya para alamin kung ano nga ba yung kanyang kalagayan. At lalo po akong nanlumo noong mapagtanto ko na wala na nga po itong buhay. Sigaw ako noon ng sigaw dahil hindi ko inaakalang sa ganun magtatapos yung buhay ni Nanay Indang. Pinulusuhan ko po yun pero wala talaga. Nang mga panahong yon ay nagpasya nga akong lumabas ng kwarto para makahingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. At pagkalabas ko, labis akong nagtaka dahil wala na roon si Paulina. Hindi ko alam kung saan nga ba ito nagpunta, pero hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon sa babaeng yon. Tinulungan naman ako ng aming mga kapitbahay at dinala nga sa punerarya si Nanay Indang nang makumpirma nga namin na talagang binawian na ito ng buhay. Hanggang sa makalis yung mga taong kumuha sa kanya, patuloy pa rin ako sa aking pag-iyak. Mahal na mahal ko po kasi ito, siyempre. At habang nasa ganoong kalagayan, may tumawag sa akin at napag-alaman kong si Paulina po yon. Lumapit ito at agad nga akong inalo hanggang sa medyo kumalma. Nang maging kalmado na nga rin ako, sinabihan niya akong sumama sa kanya kapag mailibing na raw si Nanay. Nagtanong pa nga po ito kung meron bang naikwento si Nanay Indang patungkol sa kanya na kanyang ikasasama. Hindi po ako umimik noon, kaya nagpatuloy nga siya sa kanyang pagpapaliwanag. Sinabi nito sa akin na nagkasamaan daw sila ng loob ng kanyang tiyahin dati at nais niya sanang magkaayos sila, kaya pumunta nga siya sa aming bahay. Ngunit hindi raw niya inaasahan na hindi na pala sila magkakausap. Dagdag pa nga nito, para makabawi raw sa kung anumang samaan nila ng loob, ay siya na raw yung kukup-kup sa akin. Pinag-isipan ko po noon ng gusto ang naturang bagay, lalo pa at may kung anong sinabi si Nanay patungkol dito kay Paulina. Dumaan nga yung mga araw at tuluyan na ring nailibing si Nanay Indang. Dahil wala naman akong mapagpipilian, sumama nga po ako sa kanyang pamangkin. Unang apa ko pa lamang sa bahay nun, ramdam ko nang may kakaiba. Sobrang lansa po kasi ng loob. Kaya't ninais ko nga pong tanungin si Paulina, pero naisip kong baka magalit po ito. At dahil doon ay tumahimik na lang ako at hindi na pinansin yon.
Meron din akong napansin roon na mga gamit na sa aking pagkakaalam ay sa mga ospital lamang makikita. Doon nga ako nakatira sa bahay ni Paulina at paunti-unti kong nalalaman kung ano nga ba talaga ang kanyang tunay na trabaho. Halos linggo-linggo kasi ay may pumupuntang babae sa kanyang bahay. Sa tuwing nag-uusap naman sila, ay pinapapasok niya po ako sa kwarto. Hindi ko alam kung ilang buwan na akong nakatira sa bahay ng pamangkin ng aking nanay Indang nang matuklasan ko na nga talaga kung ano nga ba yung kanyang sekreto. Isang pagkakataon po kasi, may isang babaeng pumunta sa bahay ni Paulina. Medyo may kalakihan na po yung kanyang tiyan pero hindi pa naman gaanong halata. Dahil paalis ako noon at patungo sa may tabing ilog para maglaba, hindi ko na lang pinansin yon. Umalis ako at tumungo sa may ilog para maglaba. At nang matapos nga ako, nagmadali na rin akong umuwi para isampay yung aking mga nilabhan. Saktong pagkarating ko noon sa aming bakuran, nakarinig ako ng pag-ungol ng babae at pagrereklamo nitong sobrang sakit daw ng ginawa ni Paulina. Dahil doon, nakuryoso nga ako at napasilip kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Subalit saktong pagkahagilap ko ng siwang, hindi na gumagawa ng ingay yung babae. Magkahalong pangingilabot at pagtataka ang nararamdaman ko noon. Lalo na nga nang makita kong nakahiga yung babaeng yon at si Paulina naman ay may hawak na parang karning lasog-lasog. Ang lalo pang nagbigay sa akin ng kilabot ay nang makita kong dinilaan po niya yon. Lumakas na nga noon yung kabog ng puso ko. Bumalik sa alaala ko yung sinabi sa akin ni Nanay Indang na huwag akong sumama kay Paulina dahil isa raw siyang aswang. Habang nakasilip ako, ramdam ko na umiinit yung aking hita. Napailing ako dahil noon ko lamang na malayang napaihina pala ako dahil sa kaba. Walang ano-ano, kita kong isinubo ni Paulina ang karning yon at napadila pa po ito sa kanyang daliri. Kinilabutan po ako ng labis noon sa kadahilanang hindi ko inaasahan na masasaksihan ko yon kahit na maliwanag pa yung paligid. Inakala kong doon lang matatapos yon, pero lalo akong nagulantang noong makita ko na wakwak na rin pala yung tiyan ng babae. At ang mga lamang loob nun ang isinunod ni Paulina. Pandidiri at pangingilabot yung lumukob sa aking katawan. Ninais ko na umalis na lamang doon, pero iniisip kong baka kung ano nga ba yung gawin sa akin ni Paulina. Dahil doon, nagkunwari na lamang akong walang alam sa mga nangyari at bumalik sa may sampayan para isampay yung aking mga nilabhan. Sinadya ko talagang tagalan yung aking pagsasampay. At noong makita kong lumabas na nga sa bahay niya si Paulina, doon ko tinapos yung aking ginagawa. Kita ko na halos abot tenga ang kanyang ngiti, kaya medyo nakaramdam ako ng kaba. Para kasing may masama siyang binabalak laban sa akin. Nang tuluyan ko nang matapos yung pagsasampay, ay pumasok na nga ako sa loob ng kanyang bahay. Sinubukan ko pang silipin yung kusina kung saan nga niya ginagawa yung aborasyon. Pero wala nang bakas doon maliban sa malansang amoy ng dugo. Kinagabihan po noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Iniisip ko kasi na baka gawin din sa akin ni Paulina ang ginawa niya sa babaeng nagpunta doon. Dahil hindi nga ako makatulog, nagpa siya akong magmatsyag na lamang sa paligid. Habang nagmamatsyag noon, dinig na dinig ko pa yung ingay ng orasan. Nasa ganon nga akong kalagayan noon nang may marinig akong mahihinang pag-ungol sa may kabilang kwarto. Alam kong kwarto yun ni Paulina, kaya nag-focus nga ako doon. Kalaunan, may narinig akong angil na parang gawa ng hayop. At bunsod nun, marahan akong lumapit sa may dingding para maghanap ng siwang, at nang magawa ko na, hindi na ako nagdalawang isip ang sumilip. Saktong pagkasilip ko,
may nakita akong isang dambuhalang aso na lumundag sa bintana. Kinabahan ako at nakuryoso ako dahil wala naman kaming alagang aso. Ngunit tila nasagot yung aking mga katanungan sa aking isipan nang makita kong naroroon sa may sahig ang kasuotan ni Paulina. Noong mga panahong yon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kahit panahating gabi na yon, ay napagpasyahan kong umalis sa bahay ng naturang babae. Wala akong naging pakialam kung habulin pa nito ako. Dahil ang tanging iniisip ko noon ay makaalis doon at makaligtas. Hindi ko dinala yung aking mga damit at maging yung aking sapin sa paa. Lumabas ako noon sa bahay ni Paulina at tumakbo na nga sa Karimlan. Dumiretso ako sa may ilog at doon ko naisipang dumaan. Kahit na hindi man ako sigurado sa aking gagawin noon, ay wala na rin akong pagpipilian. Nasa kalagitnaan ako noon ng aking pagtakbo nang makarinig ako ng mga yabag ng paa na animoy nakasunod. Upang hindi ako mahabol noon, hindi nga ako nag-aksaya pa ng oras sa paglingon doon. Dire-diretso lang ako sa aking pagtakbo. Kahit pa na may naririnig na rin akong mga huni ng aswang sa paligid. Ipinagpatuloy ko noon yung pagtakbo. Ngunit nang dumating na nga ako sa bahaging may mga nakaharang na tinik, wala akong nagawa kung hindi yung saglit na tumigil. Sa hindi ko inaasahan, ay may pag-angil akong naririnig sa aking likuran. At bago pa man ako makagawa ng kung anong mga hakbang, nilundagan po ako ng naturang aso. Dahil sa kanyang ginawa, nahulog nga ako sa tubig. Mas lalo ako noong nataranta dahil hindi ako marunong lumangoy. Pilit kong iginalaw ang aking mga kamay sa pag-asang may mahagilap akong makakapitan. Habang nasa ganong sitwasyon nga ako, nakaantabay naman yung aso sa aking pag-ahon. Kalaunan, may nakapanga akong dulo ng kawayan. Kaya yun po yung aking ginamit para pang-suporta ko sa tubig. Dahil alam kong atakihin ako ng aswang kung umahon ako doon. Nanatili na muna ako sa may tubig habang nag-iisip ng kung ano mang gagawin. Habang nasa ganong sitwasyon, may narinig akong ingay ng mga kalalakihan sa hindi kalayuan. Dahil doon ay sumigaw na nga po ako noon para makahingi ng tulong. Hindi man ako sigurado kung maririnig nga nila yung sigaw ko o tutulungan ba nila ako. Ngunit ipinagpatuloy ko pa rin yung pagsigaw. Habang ginagawa ko yon ay napansin kong naghanap din ng paraan yung aso para malapitan ako. At dahil doon, tinawag ko nga siya sa kanyang pangalang Paulina. At sa hindi ko inaasahan, tumigil po yung asong yon sa kanyang ginagawa. Upang ilis yung takot ko, minura ko ng pasigaw yung aswang na yon. Paulit-ulit kong ginawa yon hanggang sa makita kong may paparating sa bahagi kung saan kami naroroon. Alam kong yun na nga po yung mga nag-iingay na naririnig ko, kaya humingi ako ulit ng tulong. Inilawan nga nila yung paligid. At nang tumama yung liwanag ng kanilang flashlight sa kinatatayuan ng aso, ay nagmadali pong umalis yon. Na parang natakot. Umangos naman yung mga kalalakihang yon at agaran po akong tinulungan. Napag-alaman ko, napauwi na rin sana sila nang makarinig nga sila ng humihingi ng tulong. Ganoon na lamang yung aking pasasalamat sa kanila dahil nagawa nga nila akong iligtas mula sa aswang na iyon. Inilahad ko rin sa kanila na nakatira ko sa bahay ni Paulina at sinabi ko kung ano nga bang ginagawa nito sa mga sanggol na pinapalaglag ng mga babaeng lumalapit sa kanya. Halos lahat po sila noon ay napamura dahil sa aking mga sinabi. Matagal na raw kasing haka-haka na aswang talaga yung aborsyonistang yon at wala nga lang matibay na ebidensya laban dito. Dinala nga nila ako sa bahay ng kapitan doon. Ikuwinento ko yung nangyari
at pinatawag naman ng kapitan ang kanyang mga tanod at pinuntahan nila yung bahay ni Paulina. Ngunit hindi na raw bumalik pa yung babae roon at marahil daw ay napag-alaman niyang nabunyag na nga ang kanyang lihim. Sa ngayon ay malayo na ako sa lugar na iyon. Hindi ko na po ididetalye yung iba ko pang naranasan pagkatapos nun. Basta't yung akin lang na masasabi ay iginapang ko po talaga yung sarili ko para mabuhay kahit mag-isa lang. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po sa inyong lahat.